Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Maaari na po natin kunin at buksan ang ating mga Biblia sa Roma, chapter 10, verses 1 to 4. Uulitin ko po, sa Roma, chapter 10, verses 1 to 4. Kapag nakita na po natin ito, ay sabay-sabay po natin itong basahin o pakinggan. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman, dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. At pinagpala na po ng Diyos ang Kanyang mabuting salita. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Ayan, kumusta na po kayo mga kapatid? Amen. We're so happy to have you this morning. Pakibati po yung katabi. Sabihin mo po, pagpalain ka ng Panginoon. No? Pagpalain ka ng Panginoon. God bless you. Welcome po kayo sa ating worship dito po sa The Sanctuary Assembly of God. Ayan. So tayo po ay patuloy na sama-samang sumamba, maglingkod sa Panginoon. Nice to see some familiar faces ngayong umaga. Hello, Ate Joanne, Eric, good morning. Yan si Ate Marnelli sa likod, good morning. Kumusta kayo? And some of our family, pamilya na nandito. Si Syra, yan. So some other week din natin siya nakita, but thank God nakasama natin siya this morning. Ayan. Pag-usapan po natin yung kahalagahan ng panalangin. Amen. Naniniwala po ba kayong mahalaga yung panalangin? Amen. Praying for the lost. Praying for the lost. Sa aklat po ng Roma, yung talatang binasa natin, nakita po natin yung damdamin o yung kalooban ng Apostol Pablo para sa kanyang mga kababayan, yung mga kapwa niya Israelita, na dahil sa kanilang katigasan ng puso or katigasan ng ulo. Ano ba tama? Katigasan ng puso o katigasan ng ulo? O parehas lang yon? Parehas lang. Dahil po sa kanilang pagiging relihiyoso, ayaw po nila nung paraan ng Diyos para sila'y maligtas. Diba? Niyakap po nila yung relihiyon, pero hindi nila niyakap yung tagapagligtas na si Jesucristo. Katunayan, hanggang ngayon, kung kayo po'y pupunta sa Israel, hindi pa rin sila kumikilala kay Jesus bilang Mesiyas or bilang Mesaya. Okay. Ang bansang Israel ay nananatili pa rin sa katigasan ng kanyang puso na naging dahilan kung bakit ang mabuting balita ay napunta sa ating mga hentil. Sabi mo sa katabi mo, hentil. Sa pangunawa kasi nila, dalawa lang ang klase ng tao, Hudyo at saka hentil. Pag hindi ka Hudyo, ikaw ay hentil. Tanong, meron bang Hudyo sa atin? Meron bang Hudyo dito? Lola ko lagi pag mahal na araw, sasabihin niya, huwag kang malikot, huwag kang magulo, Hudyo ka. Lola, para bang yung salitang Hudyo ay pangit, di ba? Pero sa pag-aaral natin, yung pong Hudyo ay ang lahing pinagmulan ng Panginoong Jesus. Ito po yung lahi mula sa lipi ni Abraham, ang pinili ng Diyos upang pagmulan ng tagapagligtas.
Pero nung dumating na ang tagapagligtas, ang nakalulungkot, ang bansang Israel, sila pa ngayon nagpapako sa Panginoong Jesus sa krus. Ang sabi ng mga pinuno ng bayang Israel, sige, sagot namin ang kanyang dugo. Basta ipako nyo siya sa krus. At doon na nga po nangyari na simula nung panahon na yon hanggang sa panahon natin, tinatanggihan po ng bansang Israel ang Panginoon. At si Apostol Pablo, nung hindi pa siya mananampalataya, sa kanyang sigasig, inusig niya ang iglesia, inusig niya ang mga tagasunod ng Panginoon. Kinailangan po niya makaranas ng isang enkwentro or encounter sa Diyos bago po siya matauhan, bago magkaroon ng pagbabago ang kanyang puso at isip. Na sabi ng Panginoon sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sabi ng Panginoon, sabi ng Apostol Pablo ni Saulo noong time na yon, sino po ba kayo? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Hindi mo ba alam na para kang tumatadyak sa sibat sa iyong ginagawa? So to make the long story short, simula nung oras na yon, naging mabuting tagasunod ng Panginoong Hesukristo, ito pong si Apostol Pablo. Pero sa kabila ng mahabang panahon ng kanyang paglilingkod, nung bago niya na isulat yung aklat ng Roma, yung mga kababayan niya, yung mga kadugo niya, in fact, yung mga kapamilya niya, ay hindi po tumanggap. Kaya nga ang sabi niya, ang aking marubdob na panalangin, sabi po niya sa talata, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Pero alam niyo, pwede natin gawing blank yung word na Israelite. Okay? Pwede natin ipalit doon yung pamilya nyo, no? My prayer to God for my family, or kaya yung asawa ninyo, di ba? Or kaya yung anak ninyo, apo ninyo, kaibigan ninyo, kaklase ninyo, o kung sino man, kapitbahay ninyo, pwede po nating lagyan or i-fill yung salitang kaibigan, kapamilya, kapatid, dun sa salitang Israelites, is that they may be saved. Mahalaga ang panalangin, no? Ang panalangin, ang sabi po, para sa kaligtasan ng iba ay nagpapakita ng tunay na puso ng Diyos na nasa atin, no? Kung nananalangin ka para sa kaligtasan ng iba, ibig sabihin yung tibok ng puso mo ay kagaya na rin ng tibok ng puso ng Diyos. Ano ba ang nagpapasaya sa langit? Hindi ba naalala natin yung isang sermon natin? Ang nagpapasaya sa langit ay kung may isang makasalanan na nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Amen? Amen? So, ito yung nais. Ito yung tibok ng puso ng langit. At ito rin dapat ang tibok ng puso natin. At isa po sa magagawa natin, mga kapatid, ay yung pong manalangin. May mga bagay tayong hindi kontrolado. Tama? May mga bagay tayong kontrolado. Yung ano yung isusuot mo, di ba? Ano yung kakainin mo, nasa control mo yon. Anong oras ka pupunta sa church, nasa control mo yon. Di ba? May mga bagay tayong kontrolado. Pero may mga bagay na hindi tayo kontrolado, kagaya ng puso ng tao, kagaya ng kaligtasan ng mga tao, hindi natin kontrolado yon. Yung isipan ng mga tao, hindi natin kontrolado. Pwede tayong magpayo, mag-suggest, pero yung kapasyahan po ay nasa kanila. Pwede natin silang sabihan tungkol sa Panginoon, tungkol sa kaligtasan, pero ang pagpapasya pa rin ay nasa kanilang mga kamay. May mga bagay na wala tayong kontrol. Pero meron tayong isang bagay na binigay sa atin ng Diyos na nasa atin pong kontrol. Ano po yun? Ito po yung pananalangin. Amen? Ito po yung pananalangin. Amen? Isang pribileyo, isang sandatang ibinigay ng Diyos na pwedeng umabot kahit sa malayong lugar, kayang magbukas ng mga saradong puso, kayang magbukas ng mga saradong isipan. Ito po yung makapangyarihang panalangin. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo dito po sa Romans chapter 10 verse 1, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang panalangin ko sa Diyos para sa Israel at sila'y maligtas. Alam niyo po ba ang pagpe-pray
para sa kaligtasan ng isang tao ay parang pagtawag sa 911. Alam niyo yung 911? No? Sa Amerika, ito po yung dinadial pag merong emergency. No? 911. Naalala ko noon, telepono pa na di-dial eh. No? Ngayon, pindot na lang, 911. Diba? So, pag tumawag po sa 911, no? Pag tayo may nakitang aksidente, panganib, may nakita tayong sitwasyon, gusto nating humingi ng tulong, no? Tumatawag tayo sa 911. Hindi mo lang iniisip kung sana okay sila, tatawag ka sa 911, hihingi ka ng tulong agad-agad. Ganun po ang panalangin. No? Kapag nag-pray ka, para kang tumatawag kanino? Sa langit. Rescue, tulong, di ba? Parang tumatawag ka kay Lord mismo at humihingi ka ng tulong. May humihingi ng tulong, naalala niyo yan? May humihingi ng tulong. Di ba? So yon, tatawag tayo kay Lord. 911. Ang 911 na binigay sa atin ng Panginoon is yung tinatawag nating intercession or praying for help for others. Lord, i-rescue mo po siya. Di ba? Yung anak mo, nakikita mo na medyo lumalayo na sa Panginoon, ipagpe-pray mo. Sabi mo, Lord, i-rescue mo po yung aking anak. No? I-rescue mo po yung aking asawa. Ayoko po siyang malayo sa iyo. Di ba? Minsan pag pinagsasabihan mo, nagagalit pa sa iyo eh. Di ba? Totoo ba yun? Pag pinapalalahanan mo, minsan ikaw pa yung masama. Minsan nakukulitan sila. Pero si Lord kahit kailan hindi makukulitan sa inyo. Amen? Lagi niyong isusumbong, lagi niyong sasabihin kay Lord, lagi niyong ibibigay sa Panginoon yung laman ng iyong puso. So, ang dami na nun eh. No? Si Lord hindi makukulitan. At hindi tayo papayag na mapahamak yung atin pong pamilya. May sabihin mo sa katabi mo, hindi ako papayag. Sabihin mo, hindi ako papayag na mapahamak yung aking pamilya. Amen. Hindi ako papayag na mapahamak yung pamilya ko. Hindi ako papayag na yung aking sambahayan ay malayo sa Panginoon. Mananalangin ako. Ang unang line of defense, ang unang ibinigay sa akin ng Panginoon na sandata ay ang panalangin. Amen? So bantayan natin sa pananalangin. Huwag tayong pumayag na mapahamak ang ating mga anak, ang ating pamilya. Huwag nating hayaang mapahamak ang ating pong sambahayan. Simulan po natin ito sa pananalangin. Lord, rescue us. Help us. Lord, iligtas mo po yung aking mahal sa buhay. Amen? Sino po rito may mahal sa buhay pa na kailangan pang maligtas? Taas ang kamay. O lahat yata tayo meron pa. Diba? So para sa atin ang mensaheng ito, kailangan nating ipanalangin sila. Diba? Ipanalangin sila. Naipag-pray nyo man lang ba sila? Naalala nyo man lang ba? Diba? So yun po yung challenge sa atin. So tanong, paano tayo magpe-pray? Paano natin ipapanalangin yung pong mga nawawala? No? At kailangan nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Ayaw nating sila'y mapahamak. Amen? Paano natin sila ipapanalangin? So yun pag-aaralan natin, yung paraan, yung paano. No? Paano mananalangin? Ang una po mga kapatid, kailangan manalangin tayo ng may pagnanais. Okay? Yung merong desire. Sabi nyo nga, desire. No, yung salitang desire dito ay hindi lang obligasyon. Ito po ay pagnanais. No, yung medyo negative lang yung pagnanasa, pero negative ang connotation sa atin sa Pilipino yung pagnanasa. Di ba? May parang lustful. Pero ang talagang word na ginamit dito is a strong word. Eudokia, no, ang ginamit ni Paul dito na salita. Isang malalim na udyok mula sa puso. Na si Paul kahit siya'y binato, inusig, kinutya, itinakwil ang kanya mga kababayan, pero yung mama, ang sabi niya, ang nais pa rin ang puso niya, sila'y maligtas. Isipin mo yung mga nagbugbog sa'yo, yung mga naninira sa'yo, yung mga gumawa sa'yo ng hindi maganda, sabi ni Apostol Pablo, gusto ko pa rin silang maligtas. That's desire. Amen? That's eudokia. Matinding paghahangad. Hindi lang siya pansamantala. It is a fervent
emotion, a fervent desire, di ba? Isang matinding paghahangad na ang ibig sabihin ito'y pangmatagalang burden. At ito siguro, ito yung ginagamit nating word sa Pilipino, yung word na burden. Sabi nyo nga, burden. No, burden. Although English siya, pero ginagamit na rin natin sa Pilipinas yung word na burden. Alam mo, may burden ako para sa iyo, di ba? So, ibig sabihin, nandun yung matinding paghahangad ko, nandun yung deep emotion, okay? Yung pagnanais sa aking puso, no? Hindi lang siya isang binsanan lang, di ba? Na panalangin natin si ganito, panalangin, hindi. Talagang araw-araw ito po'y ipinapanalangin mo. Araw-araw ito yung binabanggit mo kay Lord. Iniluluhog mo sa harap ng Diyos na hindi ka tumitigil sapagkat alam mo na kung bibitiw ka para sa kanila, kawawa sila. Hindi mo sila bibitawan. Amen? That's eudokia, that's desire. Sabi mo sa katabi mo, hindi kita bibitawan. Ayan. Ayun. So yun, hindi mo sila bibitawan. Hindi ka papayag. Yeah, na mapahamak sila. Hindi ka papayag na sila ay mapuntang impyerno. Diba? Kung magpapatuloy sila sa kanilang lakad, kapahamakan ang dulo. Impyerno ang dulo. Pero hindi ka papayag na sila ay mapahamak. Diba? So, mapalad kayo kung may kaibigan kayo na kinukulit kayo, na ilapit kayo sa Panginoon. Amen? Sino yung may ganong kaibigan? Taas ang kamay. No? Salamat sa mga ganong kaibigan. Diba? Hindi sila pumapayag na kayo'y malayo at mapahamak. Huwag tayong pumayag. Yung pamilya nyo, huwag kayong pumayag. Huwag kayong magwalang bahala, no, na sila po ay mapahamak. Diba? Ano ba ginagawa sa mga nawawala? Yung pong kwento recently, yung mga nawawalang sabongero. Diba? Sa isang interview, meron pong isang nanay na araw-araw naghihintay pa rin sa kanyang anak. Kahit walang balita, kahit na siguro by this time, alam na natin, we can conclude, patay na. Diba? But yung mga nanay, yung mga magulang, they are hoping pa rin. Hoping against hope, sabi nga. Diba? Araw-araw kahit walang balita, naghihintay. Hindi sila nawawala ng pag-asa. Hindi sila tumitigil. Amen. Dapat ganun din po yung damdamin, yung desire ng puso natin para sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hindi tayo tumitigil hanggat hindi sila kumikilala kay Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay. Amen. Tanungin mo yung sarili mo, may pangalan ba akong laging pinagpe-pray na maligtas? Amen. Meron ba kayong mga pangalan gabi-gabi tuwing nagpe-pray kayo, binabanggit nyo yun? Okay lang po yun. No? Tama po yun, mga kapatid. Kung wala pa, humingi ka kay Lord. Lord, ilagay mo sa puso ko yung pangalan ng tao na yon na gusto kong makakilala sa iyo. Amen. Bakit? Ang panalangin walang desire, panalangin walang laman. A prayer without desire is empty. So, kailangan sa prayer natin merong desire, may eudokia, merong fervency. Okay? So, it should be a desiring prayer. Hindi lamang yon, it should be a believing prayer. Amen? Yung panalangin mo, hindi lamang po dapat may desire, may gusto ka, may nais ka. Kundi dapat po yung panalangin mo, may pananampalataya. Ang sabi po ni Paul, Romans chapter 10, ang panalangin ko sa Diyos. Amen. Hindi kung kangino siya nananalangin. Hindi siya nanalangin sa mga santoses at saka santases. Tama ba yun? Ang sabi niya, ang panalangin ko sa Diyos. Amen. Hindi tayo nananalangin dahil gusto lang natin. Kundi dahil naniniwala tayong may makapangyarihang Diyos na kayang magligtas. Tama po? Amen? When you pray for someone for that salvation, for that person, you believe in your heart that there is God who is powerful, who is mighty to save. Amen? Sabihin mo nga, my God is mighty to save. Kasi kung hindi ka naniniwala na kaya silang iligtas ng Diyos, hindi ka na mananalangin. Ang sabi ng Panginoon, you have to believe in your heart. Okay? You have to believe
na alam mo, kaya itong gawin ng Diyos. Kayang-kayang gawin ng Panginoon. And when you believe, kailangan yung prayer mo is specific. Say it with me, specific. Hindi yung, Lord, Lord, iligtas mo po yung mga mahal ko sa buhay. At tatanong na, sinong mahal mo sa buhay? Yeah? So you have to name the name. Amen? You have to tell the names. You have to be specific. Because being specific in your prayer expresses faith. Amen? Hindi generalization, hindi generalize. You have to be specific in your prayer. No? Pinagpe-pray mo, Lord, iligtas mo po yung buong bansa. Bakit? Bago mo iligtas yung buong bansa, Lord, ito muna yung mga pangalan. No? You have to be specific. At ang pinakamahalaga po sa ating pananalangin, nandun po yung pananampalataya. Nandun po yung faith. Okay? Ang pananampalataya ay nakatali sa character ng Diyos. Tama yung sabi ni Ate Babes kanina, and I agree, yung pagpupuri is it's not you. Yung pagsamba, it's not about us. Ang pagsamba, ang pagpupuri is about the object of our worship, and that is God. Our God is great. Our God is awesome. Our God is good. Our God is loving. He is worthy of our praise. Ganon din po yung pananampalataya. Your faith is as good as the object of your faith. Di ba? Kung yung pinagtitiwalaan mo ay marupok, baliwala yung pananampalataya mo. Minsan isang araw, naupo po ako sa silya. Akala ko'y matibay. Maya-maya nakita ko po yung sarili ko na bigla po akong nahulog at bumagsak sa upuan. Bakit? May pananampalataya ako pero yung pinaglagakan ko ng aking pananampalataya ay hindi matibay. Ako ko nyo? Nangyari na sa inyo yan. Kaya pag umuupo po ako ngayon, sinisigurado ko yung akin pong uupuan. Minsan dinodoble ko pa. Di ba? Kasi gusto ko masigurado na yung paglalagakan ko ng aking bigat, ang bigat ko pa naman, ay kayang-kaya po akong dalhin. At ito pong magandang balita mga kapatid, si Lord kahit gaano kabigat, kayang-kaya niya. Kahit gaano kahirap, kayang-kaya ni Lord. Yung mga imposible, posible. Yung mga sarado, nabubuksan. Amen? Yun po ang kayang-kayang gawin ng Panginoon. So yung pananampalataya, yung pananalangin natin, nakatali sa karakter ng Diyos. Amen? Na siya yung makapangyarihan, siya yung mahabagin, at siya yung nagsabi, ang nais niya, ang lahat ng tao ay hindi mapahamak. Di ba? Yun ang sabi ng aklat ng Pedro. Ang sabi po ni Pedro, ang Diyos ay nagnanais na walang sino man ang mapahamak. Sabi po ng aklat ng Juan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya makatitiyak tayo na pag tayo'y nanalangin para sa kaligtasan, lalong-lalo na ng ating mga mahal sa buhay, nananalangin tayo ayon sa Kanyang kalooban. At pag nanalangin ka ayon sa kalooban ng Diyos, sigurado pong ito'y ipagkakaloob. Amen. Sige nga po, palapakan natin ang Panginoon. Amen. Ang sabi ng Panginoon, if you ask according to my will, diba? It will be done. Diba? Yung pananalangin ng may lakip ng pananampalataya at pagsunod sa kalooban. When you pray for the salvation of people, you are praying according to God's will. Yun po yun mga kapatid. Kaya malakas ang loob ni Apostle Paul na ipag-pray yung kanyang kababayan. Bakit? Alam niya ito yung nais ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos. At pag ang pinag-pray mo yung gusto ng Diyos, garantisado yun. Makakatanggap tayo ng tugon. Kaya lang minsan, yung susunod na application natin, may ano pa yun. Ganun, hindi ganun kasimple minsan. Simple siya, pero minsan yung simple, yun po yung mahirap gawin. Yung pananalangin, napakasimple lang kung tutuusin. Pero mahirap manalangin. Totoo, hindi. Di ba? Yung mga alagad din, sabi ng Panginoon, "Uy, gumising kayo, mag-pray kayo." Di ba? Yung kinot natin yung the spirit is willing but the flesh is weak. Pero ang bottom line, when you pray, when you come to God, you have to have faith. Sabi ng Hebrews 11,
Without faith, we cannot please God. Hindi tayo kalulugdan ng Diyos kung hindi tayo naniniwala sa Kanya. Tanong, naniniwala ba kayo sa Diyos? Kinikilala niyo ba ang Panginoon? Di ba? Sa inyong buhay. Ayun. Without faith, we cannot please God. So we have to have faith. And in our prayers, we have to believe. Hindi yung nananalangin kasi nasabi ng bibig mo pero sa utak mo, kaya-kayang gawin ni Lord doon. Di ba? Nagdududa ka. Sabi ng Panginoon, when you ask, don't doubt. Diba? So tayo po yung humingi at tayo po yung manalig sa Panginoon. So huwag tayong mawala ng pag-aasa kahit parang imposibleng maligtas yung isang tao. Yung anak mo, huwag ka mawala ng pag-asa. Kung yung ibang tao sinukuan sila pero ikaw, hindi mo sila susukuan. Tama po? Andun pa rin ang pananalangin mo para sa kanila. Yung mga mahal mo sa buhay, huwag mo silang sukuan. Manalig sa Panginoon. Amen? Magtiwala sa Panginoon. Kasi yung imposible para sa Diyos, yun ay posible. Lahat ay magagawa ng Panginoon. Pinaka-classic example na nga, si Saul eh. Kung si Saul na mag-uusig ay naligtas at naging Apostol Pablo, diba? Ako niyo po mga kapatid, you just keep on praying in faith. Siguro maraming nanalangin kay Pablo para siya maligtas. At tinugon po ng Panginoon yung panalangin na yon, di ba? Yung mga inusig niya sa halip na magalit sa kanya, yung mga ginawa niya ng hindi maganda sa halip na magalit sa kanya, nag-pray sila. At sa dami ng kanyang inusig, sa dami ng kanyang pinarusahan dahil sa kanyang zeal, sa kautusan, sa relihiyon. Minsan may mga tao ganon May mga tao na, listen, religious pero walang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, religious pero walang Diyos. Diba? Religious lang sila pero wala talaga silang hindi talaga nila kilala ang Diyos sa buhay nila. Kilala lang nila religion. They are willing to kill. They are willing to harm others in the name of religion. Diba? Pumunta kayo sa Middle East, bigla na lang may sasabog. Why? In the name of religion. Diba? Handa silang makipaggera. Ano ang tawag doon? Jihad in the name of religion. So there are people who are religious pero walang Diyos sa buhay nila. Isa dito si Saul, pero sa dami ng kanyang inusig, sa dami ng nagsama-samang nanalangin, God answered that prayer. And one day, this persecutor became an apostle. Amen? This person, a murderer, became a preacher of the gospel of Jesus Christ. Dati ang gusto niya, saktan yung mga tao. Ngayon, ang gusto niya, sila'y maligtas. Hallelujah! Ang unang nais niya, gusto niyang saktan, usigin, patayin ang maraming mga tao. Pero ngayon dahil binago siya ng Diyos, hallelujah! Nakilala niya si Kristo sa kanyang puso at tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Ang sabi ng Biblia, ang nais niya ngayon, maligtas ang mga tao. Anyari, ganoon na nagagawa pag si Kristong naghari sa puso natin. Dati ang gusto mo lang yung, kung ano yung masaya lang, kung ano yung maganda lang para sa pakiramdam mo. Pero ngayon ang layunin mo ngayon sa buhay mo, ipakilala ang Panginoon. Mahalin ang Diyos, mahalin ang iyong kapwa, ipakita na kailangan nila ang Panginoon sa kanilang buhay upang sila'y maligtas. Amen. It should not only be a desiring prayer, it must also be a believing prayer. Pero may pangatlo pa. Ito po yun. It should be persistent. Amen. Bakit? Minsan kahit kalooban ng Diyos, yung ating ipinagpe-pray, minsan hindi binibigay ng kaagad. Hindi binibigay ni Lord ng instant. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Di ba? Merong timetable si Lord Ba? Meron tayong tinatawag na tamang panahon. Sabi nyo nga, tamang panahon. Di ba? Yung isang bungang kahoy, pag iyo po yung pinitas ng
bubot pa, ng hilaw pa, masarap po ba yun? Hindi ba? Maasim, mapakla, minsan mapait. Hindi ba? Pero kung yan ay pinites mo sa tamang panahon, di ba? May proseso na pagdadaanan. Meron pong ginawa ang Panginoon, makikita mo yung plano, layunin ng Diyos, at yun pong panahon ng Diyos sa lahat. Makikita mo po yung karunungan ng Diyos na masasabi mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Ang galing-galing mo, Lord. Amen. Yeah? Meron siyang sinusunod na timetable. Bakit? Kasi gusto ni Lord, lalo ka pang mag-pray. Amen? At gusto ni Lord, ihanda ka doon sa kanyang tugon. Amen. So hindi ang panalangin niya, ang panalangin ko, no? Ang panalangin ko, the word prayer there is a verb. At yung verb doon na pray ay present active. Yung mga nag-aaral dito, ano po bang ibig sabihin ng present active tense? Review tayo ng grammar. Present active tense, ang ibig sabihin, patuloy, paulit-ulit. Amen? So, hindi minsanang panalangin. Hindi one-time request. Kundi yung kanyang panalangin is a lifestyle of intercession. Hindi yung nag-pray ka, hindi tinugon ng Lord, o sa tingin mo, hindi tinugon ng Panginoon, tumigil ka na. Paano kung mga 3 prayer pala ang kailangan? Nakuha nyo? Nakuha nyo? Paano kung isang pray na lang, tumigil ka? Di ba? So, kailangan po ng persistency sa ating panalangin. Amen? Sa kwento ng Panginoong Jesus, itinuro po niya yung patungkol sa pagiging persistent. Sabi niya, merong isang tao, dumating yung kanyang bisita, madaling araw na. Nagkataong wala na siyang tinapay. Anong gagawin niya? Pupunta siya sa kapitbahay, kakatok. Di ba? Sabi ng kapitbahay niya, "Oy pare, tulog na kami." Pero sumagot tulog na sumagot. "Tulog na kami, wag mo na kaming abalahin." "Pare, parang awa mo na, tulungan mo ako, may bisita ako. Kailangan kong may maipakain man lang sa kanila." Ano sabi ng Panginoong Jesus? Yung kapitbahay, tatayo yun. Anong gagawin? Ibibigay sa lalaki, ibibigay doon sa kanyang kapitbahay yung tinapay. Bakit? Mapumilit Di ba? Mapumilit Siguro gusto pa niyang bumalik sa pagtulog. Ako nyo? Gusto pa niyang humiga uli at tapusin yung kanyang pagtulog. Di ba? Pero dahil mapumilit, mapursige yung kanyang kapitbahay, pinagbigyan niya. Ito ang punto, sabi ng Panginoon, kung yung tao nagagawa yon, how much more ang Diyos kung tayo po ay magpupursige sa atin pong panalangin. Kaya minsan baka hindi pa natin na nakakamit yung sagot ng Diyos, yung yes, tumigil na tayo. Sino rito yung mga nung nanligaw kayo, pinahirapan kayo nung niligawan ninyo? Taas ang kamay. O si Erico, nagtataas ang kamay. Okay. Di ba bago kayo sinagot, talagang matagal. Sino yung ganon? No? Ayun, haba ng hair, si Sister Nida, ay, talaga lang, Talaga lang, Minsan nga tatanungin ko yung love story itong dalawang ito. Yeah. Mga gano'ng katagal? Mga 1 araw? Bago sinagot. Di ba? So, yun po mga kapatid. Kung mahal mo, di ba? Kung talagang, sabi nga, kung kursunada, sabi sa, yun yung word ng mga, mga kung kursunada mo, di ba? Talagang mag-e-effort ka. Kahit na nung una, parang hindi mo nakikitang magiging okay. Parang nung una, babasted din ka ba? Tama ba? Busted ang tawag doon. Sino na busted na? Taas ang kamay. Ayan. Ang hirap kaya nung nababasted. Ba't kayo nakatingin kay Eman? Okay. Di ba? May mga tao na eto po, salamat sa Panginoon. Yung mga hindi ganong kagwapuhan, matyaga. They will say no, they will not accept no as an answer. Yeah? Diba? Yung pangit ka na nga, wala ka pang tiyaga. Diba? Mapursige. May mga ganon Diba?
So, ito po yun mga kapatid. We have to have persistency. Okay? Patuloy, paulit-ulit, hindi one time, big time lang. Talagang nandun yung iyong pagpupursige. Nandun yung persistence mo. Persistence mo. Hindi ka titigil. Kahit hindi mo pa nakita ngayon, kasi tatlo lang naman ang pwedeng maging sagot ng Lord eh. Yes, no, at saka wait. Yeah? Pag hindi sinabing ni Lord na yes, hindi rin sinabi ng Lord ng no, isa lang ibig sabihin nun, wait. Oo nyo? But wait is also an answer. Tama? Ang gusto lang nating answer, yes eh. Pero paano kung sabi ng Lord, wait? Paano kung sabi ng Lord, pray more? Di ba? Yun nga eh. Wait means pray more. Hello? Wait means be persistent in your prayer. Pag hindi ko ba tinugon yung panalangin mo according to what you want, mahal mo pa rin ba ako? Magtitiwala ka pa rin ba sa akin? Parang ganun ang challenge sa atin, Lord eh. Waiting is hard. That's true. Amen. Waiting is challenging. But waiting develops our character. Amen? Kasi pag ibibigay ni Lord lahat ng gusto mo, magiging spoiled ka. Tama? Sabi ni Mike Hanupol, laki sa layaw. Di ba? Jeff Rocks. Di ba? Lahat ng gusto mo, nakukuha mo kagad. Hindi ma-develop yung character mo. Pero kung matuturoan ka ni Lord nung ang tawag ng mga psychologists, Ate Babes, tulungan mo ako dito, delayed gratification. No? Delayed, yung marshmallow test, alam ng mga teacher ito, no? Kagaya ni Ate Joanne. Diba? Yung marshmallow test, yung delayed gratification, it builds character. And those people who can wait, those people who can delay their gratification, mas emotionally stable sila. And ultimately, sabi po sa pag-aaral, mas magiging successful sila kasi mas na-develop yung kanilang character. Kaya yung mga anak ninyo, pag laging humihingi, sometimes you say, wait. Huwag niyong ibibigay kaagad. Minsan kailangan po nilang matutunan the hard way para ma-develop yung kanilang character. Amen? Amen. Minsan ganun si Lord sa atin eh. Nung pagbago mananampalataya ka, lahat ng hilingin mo, instant. Napansin niyo yun? Pero habang tumatagal ka, bilang mananampalataya, tumatagal din minsan yung yes ni Lord. Bakit? Gusto ni Lord ma-develop yung kada. Nung bago ako mananampalataya, parang yung commercial ng pita, gusto ko red sports car, yung kulay red. Parang gano'n eh, ang bilis ng tugon ni Lord. Pero nung habang tumatagal na yung lakad ko, kasama si Lord, mas dinidevelop ni Lord yung patience ko, yung persistence ko. In other words, yung character ko. Amen. Si Howard Hendricks, let me illustrate this. Isang pastor po siya na nag-pray sa loob ng 40 taon. Gaano katagal? 40 years. Para sa kaligtasan ng kanyang tatay na si George Hendricks. Ilang ulit na niyang kinakausap ang tatay niya na kilalanin ng Panginoon. Sabi ng tatay niya, darating tayo dyan, huwag kang mag-alala. Darating tayo dyan. So to make the long story short, isang araw, may nag-share doon sa tatay niya. Hindi pa nga siya eh. May ibang nag-share, may ibang ginamit ang Panginoon para mag-share sa kanyang tatay. At ito ay naligtas. Isang maga, nakatanggap siya ng tawag mula sa tatay niya. Masayang masaya. Ang sabi ng tatay niya na si George, anak, ngayong araw na ito, tinanggap ko ang Panginoong Jesus sa aking buhay. Masayang masaya po ang mag-amang Hendricks. Hindi naglaon, mga ilang buwan na nakaraan, umuwi sa Panginoon. Ito po si George. So yung pananalangin po ni Howard sa loob ng 40 taon, hindi nawala ng kabuluhan. Amen? Hindi niya tinigilan, hindi niya binitawan na yung kanyang tatay ay hindi po makakilala sa Panginoon. Sa huling buwan ng kanyang buhay, bago siya pumanaw, si George ay tumanggap kay Kristo. Amen? Ang panalangin po ng may pagpupursigi, mga kapatid. Siyempre, kasunod nito yung may action. No? Hindi ka lang mananalangin, hindi ka lang mananalig. Kailangan yung pananalig may kasamang gawa. At pag-uusapan natin yung sa darating na linggo.
ang panalangin mapursige ay hindi nasasayang. Amen? Hindi nasasayang. Huwag natin tigilan. Huwag nating bitawan. Huwag po nating pabayaan. Tuloy lang sa pananalangin para sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, ating mga kapitbahay, sa ating mga mahal sa buhay. Kapag nagpe-pray ka para sa isang taong matagal nang tumatanggi kay Jesus, kung hindi pa siya sumusuko, huwag kang sumuko. Amen! Hanggat hindi sila sumusuko kay Lord, huwag kang susuko sa pananalangin para sa kanila. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hanggat hindi sila sumusuko, huwag kang susuko. Minsan sumusuko na tao eh. Suko na ako sa'yo. Hindi, huwag mo silang sukuan. Hanggat hindi sila sumusuko, huwag kang susuko. Hayaan mong mauna silang sumuko. Pero ikaw hindi ka susuko para sa kanila. Lord, I will not surrender them. No? I will fight for them on my knees. Hallelujah. Baka yun ang kailangan natin eh. We will fight for them on our knees. Hindi tayo susuko. Huwag kang susuko. Sabi mo sa kanila, huwag kang susuko. No? Sumuko ka kay Lord, pero yung pananalangin para sa mga mahal mo sa buhay, para sa mga kamag-anak, kapamilya mo, huwag kang susuko. No? Prayer is like planting seeds sa matigas na lupa. Sa una, wala ka nakikitang bunga. No? Hindi mo kagad makikita. Pero kung sa patuloy na pagtatanim, pagbubungkal, pagdidilig, makikita mo isang araw, bigla na lang tutubo at kalaunan, yan po'y mamumunga ng sagana. Kapatid, huwag ka lang susuko. Huwag kang susuko. Pwedeng magpahinga, pero huwag sumuko. Pwedeng magpahinga pero hindi hihinto. Huwag tayong sumuko. Kung gusto nating sumabay sa tibok ng langit, amen? Kung gusto nating makita yung pong mga hindi pa nakakakilala sa pero makilala siya, magsuko ng kanilang buhay sa Panginoon, dapat tayo'y manalangin. Anong klaseng panalangin? Panalangin may pagnanais. Panalangin mula sa puso. Panalangin hindi lang galing sa bibig o sa isip, kundi panalangin nagmumula sa kaibuturan ng ating mga puso. Anong klaseng panalangin? Isang panalangin may pananampalataya. May paniniwala na si Jesus ang tanging tagapagligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit at sukat ikakaligtas ng tao, kundi ang pangalang Kristo Jesus. At panalangin may pagpupursige. Hindi sumusuko. Kahit matagal na, hindi pa rin sumusuko. Amen. So ngayong linggo, gawin po nating priority ito sa ating pong pananalangin. Amen. Gumawa ng listahan, naalala nyo yung 3 pangalan ng gusto mong maligtas. Amen. So ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, I pray that the Holy Spirit will put names in your heart that you will pray. Ipagpe-pray mo sila araw-araw, specifically by name. At syempre, sabayan ng aksyon. I-message, invite, kumustahin sila. Amen. At ipaalam na pinagpe-pray kita, na mahal kita sa Panginoon. Amen. Kaya ba natin gawin ito? Amen. Kaya ba natin maglista ng 3 pangalan? Sa notebook nyo, maglagay kayo ngayon ng 3 pangalan. Amen. And start to pray. Begin to pray for them. And then, samahan natin ang action. And let your tears be your seed. Sabi ng isang verse sa Aklat ng Awit, those who sow in tears will reap with joy. Amen. Sila na pumunta sa bukid, dalay pagtangis, ay uuwi. Dala-dala ang masaganang ani sa kanilang tahanan. Those who sow in tears will reap with joy. Let your tears. Baka nga hindi ka pa umiiyak para sa kanila. Baka kailangan mong umiyak para sa kanila. Sabi ni Apostol Pablo, ang marubdob na nais ng aking puso at panalangin sa Diyos na sila'y maligtas. May kasamang pagtangis at pagluha. At ang bawat luha natin ay binhi na ating itinatanim. Let
your tears be your seed. Ipaglaban natin sila sa panalangin. Huwag natin silang sukuan. Kung ang mundo sumuko na, ikaw hindi pa rin. Kung ayaw pa nilang sumuko, ikaw hindi ka pa rin susuko sa pananalangin para sa kanila. One more soul. One prayer. One faithful prayer at a time. Amen. Tayong lahat tumayo, mga kapatid, as a response to our message this morning. Hallelujah. Let your tears be your seeds. Huwag kang pumayag. Huwag mong hayaan na ang pamilya mo mapahamak. Huwag mong hayaang mga kaibigan mo mapahamak. Huwag mong hayaang yung anak mo mapuntang impyerno. Huwag mong hayaang asawa mo ay malayo sa Panginoon. Let's pray for them right now. Come on, let's pray. Hallelujah. Sige, sa iyo pong kinauupuan ngayon or kinatatayuan ngayon. Hallelujah. Whatever position you are, ang mahalaga yung heart, yung position ng iyong heart right now. Oh, hallelujah. Come on, let's pray. Let's lift up our hands to the Lord. Come on. Come on. Let's pray. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Lord, ilagay mo sa puso namin yung burden, yung desire na sinabi po ni Apostol Pablo, Panginoon, na hindi kami titigil, hindi po kami manghihinawa, hindi kami susuko. Ipaglalaban po namin yung aming pamilya, Lord. Ipaglalaban namin ang aming mga mahal sa buhay. Ipaglalaban namin ang aming mga kaibigan, Panginoon. Sa anumang gawa ng kaaway, sa anumang kabulagan na iniligay ng kaaway sa kanila, for whatever bondage, whatever the strongholds the enemy has put into place in their lives right now, in the name of Jesus, we come against these strongholds and we break them by the powerful name of Jesus. Let the Holy Spirit move. Let the Holy Spirit move, oh God. Oh, hallelujah. Lord, yung mga katigasan ng puso, yung pagiging makasarili, yung mga bagay na ginawa nilang Diyos-Diyusan sa kanilang buhay, Lord, i-expose mo. Lord, yung mga pinaglagakan nila ng kanilang pagtitiwala, Lord, that they are idols, that they will be disappointed, oh God, that they will be prostrated, oh God, dito sa mga bagay na ito, because they will not fully satisfy. Only you can fully satisfy us. Oh, ang dami po nilang niyakap, Lord, pero ikaw lang talaga ang kailangan sa buhay po nila, sa buhay namin. Right now, I pray, Lord, give us desire, yung pananampalataya, yung faith, Panginoon, and yung persistence to pray. Oh God, Lord, hindi kami bibitaw, hindi kami susuko, Panginoon. Kagaya po ni Howard Hendricks, for 40 years, he prayed for his father, and ultimately, kahit po natagalan, hindi ka po naging huli. Lord, big nangyari, may himala, Panginoon. Kagaya ni Apostol Pablo, Lord, from being a persecutor, naging believer, naging preacher, naging apostle mo, Lord, walang imposible sa iyo. And kagaya po ng heart ni Pablo, Lord, ganun din po yung maging heart namin, marubdob na nais ng aming mga puso, Panginoon, na walang sino man sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, ang mapahamak. Lord, we pray for them. We pray for them. Ilagay mo po sa heart namin, sa puso namin ngayon, yung mga pangalan na amin pong ipapanalangin araw-araw. Come on. Oh, Holy Spirit, write in our hearts right now the names that we are to pray for their salvation this week, oh God. Because we want them to be saved, Lord. We want them to receive you as Lord of their lives, oh God. For them to have eternal life in you, Lord Jesus. Hallelujah. We pray. Oh, we pray for the lost. We pray for them right now. Come on. Yung po tatlong pangalan na ilagay ng Panginoon sa inyong mga puso, ipanalangin po natin ngayon. Come on. Sabihin natin. Oh. Come on. Let's spend some time in praying. Hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Oh, Hallelujah. Salamat po. Oh, salamat
Salamat sa mensahe mo, Panginoon, na amin tinanggap. Salamat sa hamon na kami manalangin, hindi po kami bibitaw. And we will let our tears be the seed. And those who will sow in tears will reap with joy. Hallelujah. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen. Magandang umaga po, Tisek family. Pray for the lost. Amen.